others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with all disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's
napapansin sa tuwing Pasko. Maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masama'y bumubuti. Kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Maski mga musmus na wala pang alam, may papawalan sa kanila'y nakalaan. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian, ibang pusto ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala na pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala na pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Pating mga may edad na sa ating akala, Pasko sa kanila'y baliwala na. Di mo may pinta, kagalak ang dala ng pagdating ng buong pamilya. Ay, iba pala talaga Ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga Ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga Ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga Ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Ng pagsilang na nag-iisang Mesiyas. Glory to God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory to you, O Lord, sa isa na namang umaga na inyong ibinigay po sa amin upang kami po ay mag-aral ng inyong mga banal na salita. Yes, good morning mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Manalangin tayo sa umagang ito upang ang pagpapalang ng Diyos ay maihayag ng mabuti ang kanyang mabuting balita. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na muli ang iyong patnubay ay nasa amin. Ini-embrace namin, Lord, at ini-invoke namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang kami magpasakop at ang karunungan ng aming Panginoong Hesukristo ang siyang magbigay sa amin ng kapangyarihan. At lahat ng karunungan na ito ay manggagaling lamang sa Kanya at ang pagmamahal ng Diyos Ama na nakabalot sa amin ngayon ay magiging matagumpay ang aming paglalahad ng mabuting balita. Purihin ang iyong banal na pangalan ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para po doon sa ating memory verse for the week, naririto po mga kapatid sa Hosea 6 6, verse 6. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offering. Purihin ang banal na pagbasa ng salita ng Diyos at sa Tagalog version. Hosea 6:6, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Okay, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. At sa lahat po ng nanonood, nakikinig ng ating GMJ ngayong umaga, ating pong pag-aaralan ngayon naman ang meaning ng Christmas. What is the meaning of Christmas? Christ, my anointed
Savior. So talakayin po natin, alamin natin sa tulong at grasya ng Banal na Espiritu na siya pong kasama natin sa banal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Dito tayo sa Acts 10 verse 38. Acts 10, verse 38. You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen. Sa Tagalog, alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Dito rin sa Lucas 4:18 hanggang 19. Sinabi The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Of the Lord. Okay. Also in Isaiah 9:6, mga kapatid. 7. Chapter 9, verses 6 to 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David dahil sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. See. Talakayin natin mga kapatid. Itong Isaiah 9 verses 6 to 7. Nagprophesy si Isaias ang pagdating ng ating Mesiyas sa isang banal na hari Si Yesu na si Kristo. Jesucristo na nagdadala ng suktulang kapayapaan, katarungan at isang walang hanggang kaharian. Dito itinukoy din ang pagkahalintulad ng makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. And of course, signifying He is both fully human, a child born, and fully divine, meaning God's Son, to establish lasting rule. Ito pong passage na ito promises an unending reign of peace and justice, contrasting with earthly instability, and is central to Christian understanding of Jesus' identity and mission. Another thing, Isaiah 9:7 is a prophecy about the Messiah foretelling an eternal kingdom of unending peace, justice, and righteousness established on King David's throne, ruled by a divine king whose government and peace will increase forever. Accomplished by God's passionate purpose, it signifies the arrival of Jesus Christ, the ultimate Prince of Peace, whose rule brings true stability and justice, unlike earthly rulers, bringing lasting security and divine order. Kaya ano ba ang meaning nung anong mapag-aaralan natin dito sa Isaiah 9:6 to 7? Nasa saad, for us a child is born, unto us a son is given. So dito binibigyan ho ng emphasis ang dual nature ng Messiah. He is a human child, si Lord Jesus, at ipinanganak siya dito sa mundo, yet eternally, He is also God's Son. At siya ay ibinigay for humanity's redemption. So sabi nga, ang government will be on His shoulders. Ito po ay nagsasaad ng tungkol sa kanyang supreme authority and responsibility to rule the world with justice and effectively. Kaya ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat.
At makatagpuan natin to, ang lahat ng ito nakasaad sa Biblia, kapatid. Mabuting ito po ay ating alamin at ating pag-aralan. Ano nang meaning ng kanyang mga pangalang? Wonderful Counselor? It mentions about wonderful counselor. It means a king with divine wisdom and perfect guidance. Another thing, it mentioned also mighty God, declaring his divine nature, power, and deity. Another thing, everlasting Father, a father to his people forever, a source of eternal care, sometimes seen as Father of eternity. Jesus is also Prince of Peace, the source and bringer of lasting peace, ending conflict. Sa pamamagitan niya ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan. So, sino ba si Jesus? So, tinalakay natin ang kanyang kapanganakan dito sa Isaiah 9:6-7 at yung kanyang mga titulo, mga kapatid. So, makikita natin, sino ba si Jesus? Jesus is our anointed Savior. So, anong meaning ng anointing? So, in essence po, yung Christ, the anointed Savior, is a title that encapsulates Jesus' identity and divine purpose as the Messiah, meaning set apart by God to accomplish the salvation of the world. Alam naman natin na nagkasala ang sangkatauhan. Yung anointing sa Old Testament, yung mga kings, priests, and prophets, they were anointed with soil to set them apart for God's service, a role in which case nagampanan naman ng ating Panginoong Heso Kristo ng ganap. That's why Jesus is called Christ, meaning He is anointed, He is ordained by God the Father, and anointed with the Holy Spirit to be our prophet, to be our priest, and our king. So anointment means the act of applying oil or a similar substance to someone or something, typically as a religious ritual for blessing, healing, or consecrating, making holy, like anointing of the priest or a king. Okay. Now the word comes from the Latin for to smear on. And while it often refers to sacred oil, it can also involve water. And synonymous include unction and in-unction. So yung anointment, yung anointed, ano ibig sabihin nito? Chosen by God. Set apart for a special task or purpose. Now, it also means empowered by the Spirit to carry out God's will on earth. And also, ang ating Panginoong Hesukristo is a fulfillment of a prophecy. Sa pamamagitan ni Kristo, ang pangako ng the Anointed One, siya po ang nagdala ng salvation ng mankind. At nagkaroon din ng justice at restoration. So Jesus is a very important figure po sa ating buhay, mga kapatid. Kaya sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, napakalaking biyaya po siya para po sa ating lahat. So, tinatawag natin si Lord Jesus Christ, the Anointed Savior. It refers to Jesus, whose title, Christ, from the Greek word Christos, means anointed one. Just as Messiah, Hebrew is Mashiach. Messiah. Signifying he is God's chosen prophet, priest, and king, anointed by the Holy Spirit to save humanity. He fulfills Old Testament prophecies as the promised Redeemer, uniquely set apart by God by his saving work. Christ and Messiah, both words mean anointed one, a significant title for Jesus. Christ, my anointed Savior, is a declaration of faith. Meaning Jesus is God's chosen, empowered Messiah, or we call it anointed one, who saves from sin, fulfilling Old Testament prophecies as the ultimate prophet, priest, and king set apart by God's Spirit for his divine purpose.
It signifies acknowledging Jesus as the promised deliverer, empowered by God, and accepting His saving grace as described in the Bible. Yung Christ sa Greek, Christos. Sa Hebrew, Masya. Pero pareho ito, ang kahulugan nito, the anointed one. Referring to someone consecrated. See, often with oil for a special task. So meron siyang special na gawain. Tulad nga ng mga prophets, binanggit natin, priests at saka mga kings. So it signifies chosen. Talaga siya pinili and empowered by God. So yung Savior refers to the role of our Lord Jesus Christ, delivering humanity from sin and consequences. Kaya ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo ay napakadakilang pangyayari po para sa buhay ng sangkatauhan. Sapagkat sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayong lahat ay magkakaroon ng kaligtasan or salvation. So yung Christ by anointed Savior, it's a core Christian declaration. It's a declaration of faith, sinasabi natin. He is the promised, divinely appointed Messiah set apart. Kaya napakahalaga po ng ating Panginoong Hesukristo, huwag nating kalilimutan, ano ang ibig sabihin ng Christmas? Christ, my anointed Savior. So si Lord Jesus Christ, the Messiah, sa Old Testament, so makikita natin sila po ay pinapahiran ng langis. See, Lord Jesus is our also Savior, sa Tagalog, tagapagligtas, nangangahulugang si Yahweh ay nagliligtas siya. Nagliligtas siya mula sa kasalanan at tagaalok siya na sa ating lahat na tumanggap sa Kanya ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Makapakahalaga nito mga kapatid, sapagat ang tao ay para sa langit, ha? Hindi ho yan para sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang sino man tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay at namuhay siya na may pagsunod, paggalang sa ating Panginoon, makatatanggap po siya ng buhay na walang hanggan. At ang anointing ni Lord Jesus, ano naman po ang nagagawa nito para sa atin? Yes, what does Jesus' anointing can do for you? Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. So ano ba ibig sabihin Yes. yan? Jesus was anointed for us, and He anoints us with His Spirit to serve Him in this world. Jesus' same anointing is available right now. Luke 4:19 says that Jesus came to preach the acceptable year of the Lord. The word acceptable is translated from the Greek word dektos. Dektos. Oh. D-E-K-T-O-S. And it means accepted or favorable, and it depicts a favorable time to receive. Wow. Oh, The amen. use of this phrase implies that whenever Jesus' anointing is present, it marks the most favorable time in a person's life to receive whatever kind of healing is Is needed. needed. And since Hebrews 13 verse 8 says, He and His anointing are unchangeable, Amen. and because Jesus' power is present through the ministry of the Holy Spirit, it means right now Ayun na. is the best moment for you to receive whatever you need His anointing to do in your life. Amen. Purihin ang Diyos. So, kasi ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay inanoint, may kasama po itong kapangyarihan. Hindi lang ho yung pagpapahid ng oil, kundi ito po ay may kalakip na kapangyarihan. Ito po ang binabanggit dito. Hebrews 13:8 tells us that Jesus is the same yesterday and forever. And this means since this multifaceted anointing was on Jesus 2,000 years ago, it is still on Jesus today. Amen. And its facet of His powerful anointing
is available right now. Yes, for you and me. Yes, Para po Jesus- sa ating lahat, mga kapatid. Yes, Jesus has the power to touch every sphere of your being. Whatever you need, He has the answer and the anointing to bring liberating change into your life. Amen. Kaya po napakahalaga po ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin, mga kapatid. Sa tanging ang Diyos na Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid, ang kailangan natin sa buhay natin. Kailangan po natin siya. Kaya kapatid, ikaw o sino man na hindi nakilala natin, na hindi pa sila nakatatanggap sa ating Panginoon, encourage po natin sila, mga kapatid, na tanggapin na nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas upang sumaka nila at maranasan nila ang dakilang pag-ibig at pag-iingat ng ating Panginoon Diyos na si Hesukristo. Kaya yung anointing ng ating Panginoong Jesus, this is really amazing and supernatural power na talagang hindi mo masusukat ang mga resulta at benepisyo na ibinibigay nito sa atin. Jesus Christ was anointed for us. At yung kapangyarihan yan, kumikilos po yan sa buhay ni Lord Jesus at yan po ay ginagamit niya para sa ating lahat. Kapag kumikilos po ang anointing ni Lord Jesus, naku, para bang ang libo-libong mga anghel sa langit talaga. Yung kanyang army ay talagang lumalabas at pumutulong din sa ating lahat para mapabuti po ang ating buhay. You know, it looks like the armies in heaven were unleashed. So ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na kumikilos, mga kapatid, upang tayo po ay tulungan sa buhay natin at iwaksi ang mga forces ng evil. Kaya nga si Lord Jesus pumunta sa iba't ibang mga lugar, di ba? At siya ay nagpagaling ng maraming mga may sakit at nagpalayas ng mga masasamang mga espiritu. Kaya dito sa Gawa 10:38, kung papaanong pinahira ng Diyos si Jesus na taga Nazaret ng banal na espiritu at nakapangyarihan. So take note, yung salitang kapangyarihan ay mula sa isang anyo ng salitang Griego na dunamis. Inilalarawan nito ang isang superhuman na kapangyarihan na may pambihira at walang kapantay na mga benefits o mga results. Ito rin yung salitang Griego na naglalarawan sa buong lakas ng isang umaabanting hukbo. Ika nga, ibig sabihin, parang sumusugod. Kaya matindi po yung kapangyarihan na yan, yung anointing na yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung mapahiram po si Lord Jesus, meron siyang kabanghamanghang supernatural na power, kapangyarihan. So makikita natin, mga kapatid, tunay na dakila ang ating Panginoong Hesukristo. And He is mighty, almighty, dunamis, mga kapatid. So ano naman po yung significance nitong anointing na ito? See? Yes. There are significance and meaning of this, no? One, fulfillment of prophecy. The title acknowledges Jesus as the awaited Messiah, not just for Israel, but for all nations. Universal scope, it breaks ethnic barriers, meaning the Jew and Samaritan, showing salvation is for the entire world, a big concept in a divided land. Pangatlo, beyond earthly saviors, higit pa sa mga tagapagligtas sa lupa. Kinikilala ang mga Samaritano na nalampasan ni Jesus ang kapangyarihan ng mga emperador ng Roma na tinatawag ding tagapagligtas at mga Diyos ng Griego na sumisimbolo ng tunay at banal na pagsakop o pagsakip. Ano itong role ni Lord Jesus at yung kanyang anointing? Ano ba ito? Sige. Ang tunay na Mesiyas, siya ang ipinangakong Kristo, ang siyang nagpapaliwanag ng lahat at ng bagay at nagdadala ng tunay na espiritual na pag-unawa. Espiritual na pagpapalaya, nag-aalok siya ng tubig na buhay na walang hanggan at nagliligtas mula sa kasalanan. Paghatol at espiritual na kamatayan, isang mas malalim na pangangailangan kaysa sa physical na
pagkauhaw. Pinagmumula ng kaligtasan, siya ang tanging pinagmumula ng kaligtasan, nag-aalok ng kapatawaran, kapayapaan sa Diyos, at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang persona at gawain. Ang anointing at mission ng ating Panginoong Hesukristo, He is a prophet. You see, inihahayag niya ang salita ng Diyos at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Kaya salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon, mga kapatid. Dinala tayo ng Diyos dito sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ito po ay gabay at mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating buhay. He is also a priest at inaalay niya yung kanyang sarili bilang perfectong hain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. He is also a king. He reigns over all enemies and restores God's dominion. Siya ay naghahari sa lahat ng mga kaaway. You see, wala pong tatalo sa ating Panginoon. At ibinabalik niya ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po ay ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Nais niyang ipaalam sa lahat ang kanyang ministry nung siya ay nandirito. He is always, lagi niyang inihahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya yung ating declaration, kapag sinasabi natin na Christ is my anointed Savior, ina-acknowledge natin na si Jesus ang God's chosen deliverer. Tayo ay naniniwala sa saving power ng kanyang pagkamatay sa krus at yung kanyang resurrection. So let us invite Him to be the Lord of our life. At magkakaroon tayo ng internal na pagbabago, mga kapatid. Hindi lang yan. Kakaroon po tayo ng pag-asa sa buhay. Alam mo naman kung ano nagaganap sa sanlibutan. Alam naman natin ng pang-araw-araw nating buhay, kapatid. Maraming mga tao nawawala ng pag-asa. Ngunit kung tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo, naku po, ang biyaya ng kapayapaan ay sumasa atin at ang biyaya ng pag-asa at pananampalataya ay igagawad sa atin ng ating Panginoon. And also remember, Christ is not a name. It is a title, mga kapatid. See, yung title na Christ, ito po ay nagsisignify that Jesus is officially ordained and qualified by God for the work of mediation, meaning to say, tagapamagitan. Yung sa Old Testament, yung king and priest, anointed sila with oil as a symbol. Pero si Lord Jesus, He is anointed directly by the Holy Spirit. Ganap ito at lubos. At yung name na Jesus, it means Yahweh saves or Savior. So dito makikita natin, mga kapatid, ang mission ng ating Panginoong Hesukristo. And do you remember yung si Jesus Christ ay inanoint siya with perfume nung nasa Bethany siya. Ito po is isang gawain or it is an act preparing our Lord Jesus, preparing His body for His burial and for His death. So ito po ay nangangahulugan din ng the ultimate fulfillment of His mission as the anointed sacrifice, mga kapatid. Kaya 1 Timothy 2 verse 5, makikita natin. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Sa Old Testament, yung mga pinahiran or anointed were separated, set apart for special service sa ating Panginoong Diyos. Kaya noong panahon ng mga Israelites, kapag sila po ay nag-anoint, kinukuha nila yung olive oil at nilalagyan na ng expensive mga spices. Makikita natin po yan sa Exodus 30 verses 22 to 25. And then they rub it, they smear it, hinahalo nila yan, so pinagsasama-sama nila. At pagkatapos, ito po ay ipinapahid o ibinubuhos doon sa ulo ng gusto nilang i-anoint o pahiran ng oil. Anong tawag nga dito nila? Yung anointment. So, ang pinakamahalagang anointment sa Biblia ay
hindi nasasangkot yung langis. Walang actual na pagbuhos ng langis. Bakit? Sapagkat si Lord Jesus ay direktang inanoint ng Holy Spirit. At ito ay makikita natin sa Gospel books at nang inanoint ng Holy Spirit ang ating Panginoong Hesukristo. So God Himself anointed Jesus para po i-proclaim ang magandang balita ng kaligtasan para po sa ating lahat. Now, habang ating kino-confess at ating dinideclare ng ating Panginoong Hesukristo ang the anointed Son, the long-expected Messiah, si our prophet, our priest, our king, so ano nangaganap? Tayo po ay sasamahan ng ating Panginoon sa ating buhay. Siya yung ating guide. Ang banal na salita ng Diyos, gabay po natin yan mga kapatid, ha? At yung kanyang sakripisyo, ay naku po, yan po ay tumubo sa atin, sa ating mga kasalanan. At bilang hari ng ating buhay, ginaguide po niya tayo araw-araw. Kaya papakinggan natin ang boses ng Diyos palagi, ha? Lagi siyang nangungusap sa atin at tayo tinutulungan niya. Tayo po ay ginagabayan niya sa pang-araw-araw nating buhay. So kapag sinasabi natin, Christ is my anointed Savior, so ito po ay isang napakadakilang pananampalataya. At nangangahulugan din na naniniwala tayo sa identity ng ating Panginoong Hesukristo na siya lamang at tanging siya lamang ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. At kapag sinasabi natin, Christ is my anointed Savior, ati po dinideclare din na meron siyang misyon sa buhay natin. He is the God's chosen servant ng ating Panginoon. See, He is the chosen prophet, meaning to say, nire-reveal niya ang banal na salita ng Diyos. He is the chosen priest, the anointed priest. Bakit? Ino-offer niya ang kanyang sarili. At siya rin ang hari, at ibig sabihin, siya ang mangangasiwa sa lahat-lahat. Kaya ibigay natin ang ating pagtitiwala, ibigay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siyang magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At si ating Lord Jesus, He has the power, He has the authority to do all of this. Kaya yung declaration ng ating faith, it's a profound confession. At sinasabi nga ni Peter dito sa Matthew 16 verses 15 to 16, Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Purihin ng Diyos. Si Acts 2:36. Mga gawa 2:36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So sa aming pag-aaral po ay nakita namin merong 3 classes of anointing nitong mga Bible characters dito sa Old Testament. So unang-una, sino ba yung inanoint ng ating Panginoon? Ano yung unang grupo? Yeah, the first group of people were God's priests, mga saserdote ng Diyos. Simula kay Aaron, sinabi ng Diyos kay Moses, papahiran mo ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak at itatalaga mo sila upang sila ay makapaglingkod sa akin sa katungkulan ng pagkasaserdote. Awit 133 verse 2 ay nasasaad na si Aaron ay nabasa o drenched Sa langis. in oil, no? Na sadyang inihanda para sa seremonya ng anointment. Ito ay ang langis na dumaloy sa balbas ni Aaron na bumaba sa laylayan ng kanyang mga kasuotan. Ang langis na iyon ay bahagi ng seremonya na pagbubukod ng mga saserdote para sa kanilang gawain sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang ikalawang uri o ikalawang grupo ng mga tao na itinalaga ng Diyos na mapahiran ng langis ay ang kanyang mga piniling hari. Matapos pahiran ni Samuel ang unang hari ng Israel, kalaunan ay ipinadala siya sa Bethlehem upang pahiran ang pangalawa. Nang utusan ng propeta ni Jesse, Propeta si Jesse. nang utusan ng propeta si Jesse na dalhin ang kanyang bunsong anak na
bunsong anak sa harap niya, si David. Si David ay namumula ang pisngi. At Rugged. gayon din ang kanyang muka at magandang tingnan. He At is rugged looking. oo, yun ay mapula-pula ang kanyang muka, pisngi. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, pahiran mo siya. Anoint him. At kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumama kay David mula sa araw na yon hanggang sa hinaharap. 1 Samuel 16. Yes. Okay. The third group o ikatlong grupo ng mga tao na pinahiran ng Diyos ay ang kanyang mga propeta. But this was usually in a special way. Elijah anointed Elisha by throwing his mantle or cloak over him. Importantly, the Lord anointed his prophets with his spirit and with his message. Okay. But of course, there is another important anointing na mas mahalaga na hindi kailanman naranasan ng ordinaryong tao. Ito ay ang anointing ng Mesayas, ang Kristo. Pag-alala sa mga salita ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mateo 3:16. At sa bautismo ni Jesus. At si Jesus nang siya ay mabautismohan ay umahon sa tubig at narito ang nabuksan ng langit sa kanya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa gaya ng isang kalapati at lumilipad sa kanya. At narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Glory, glory, glory to God. So who is our Lord Jesus Christ? He is our Savior. So si Christ, si Lord Jesus as our Savior, pinadala po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para ma-redeem ang mga makasalanan. Kaya tanggapin natin si Lord Jesus bilang ating personal Savior, our Lord and our Redeemer. Our Lord and Savior. Mahalaga po yan mga kapatid. Kaya pamalitan natin sa ibang mga tao, sa maraming tao ang tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. You know what? Kapag tinanggap mo si Lord Jesus as your Lord and Savior, now this will be your most important part of your life. This is the greatest turning point in your life. Sapagkat ang salvation ay tanging sa ating Panginoong Heso Kristo lamang. And listen and look, yung salvation, totoo ho yan, hindi ho biro yan mga kapatid. Sapagkat ang katapat po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang salvation through our Lord Jesus Christ, totoo ito Hindi po ito salita-salita lamang mga kapatid. Talagang totoo po na ang kasalanan ay may katapat na kaparusahan. Kaya mahalaga na kilanlin natin ang pagdating ng banal na Panginoong Heso Kristo dito sa lupa at yan ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya the Bible says, God has saved us by sending us our Savior in 2 Timothy 1:8-10. So, Jesus as our Savior, yung kanyang role, siya ay naparito upang iligtas ang mga tao sa kasalanan at kamatayan at nag-aalok ng bagong buhay at walang hanggang pag-asa. Yan po ang role ni Lord Jesus. Yung kanyang anointing sa kanyang baptism, tinanggap niya ang banal na Espiritu, kaya officially ay nagsimula ang kanyang mission as the anointed Savior, ang pinahirang tagapagligtas. Ang kanyang mission as the anointed, He is God's chosen prophet. Kanyang inihahayag ang mga banal na salita ng ating Panginoon. Inaalay niya yung kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, pag tinanggap natin si Lord Jesus, siya na ngayon ang mamumuno sa buhay natin. At ngayong tayo ay nandirito na sa kaharian ng ating Panginoon, tayo po mga kapatid, sumunod po tayo sa panuntunan ng kaharian ng ating Diyos. Kaya kapag tinanggap natin si Lord Jesus as our personal Savior, ay napakainam po na bagay ito para sa atin. Napakalaking biyaya po ito sa ating buhay. Kaya, thank you Lord. Thank you God the Father in heaven
for sending your Son, Jesus Christ, to be our Savior, to be our tagapagligtas. Ito po ang inisip ng Diyos para tayo ay makabalik na muli sa Kanyang kaharian. Kaya nga, lagi natin sinasabi, ang tao kasi hindi para sa dagat-dagatang apoy. Kaya ang gusto ni God the Father, tayong lahat ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at makasama natin siya doon sa Kanyang kaharian. Purihin ng Diyos. Kaya yung Luke 2:11, Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Okay, so pakinggan natin mabuti. Pinag-aralan natin kamakailan, last week, yung Luke 2:10-11 na sinabi ng anghel, di ba, unto you today, see, in the city of David, a Savior is born. He is Christ the Lord. Yan po ay simpleng salita, ngunit tandaan po natin mga kapatid, whenever we celebrate Christmas, remember this message na ibinigay ng anghel sa mga shepherds. Ipinanganak na ang ating tagapagligtas. At ito namang, natatandaan niyo ba yung Samaritan woman? Ano sabi ni Lord Jesus sa kanya? Yes. Pagkatapos ng patotoo ng babae sa balon, maraming Samaritano ang nagtiwala kay Kristo na nagsasabi sa kanya, ngayon kami ay sumasampalataya, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami mismo ay nakarinig sa Kanya at nalalaman na ito ay ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan sa 1:4:42. In 1 Timothy 1:5, Paul declared, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. And after the healing of the layman at the temple's beautiful gate, Peter testified in Acts 4:10-12, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So remember, yung Acts 4:12, tanging pangalang Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. So yun po ang pagiging Savior ng ating Panginoong Hesukristo. Now, let's take up Jesus as the Christ. See, ang marami ang naiisip nila yung Christ ay bahagi ng pangalan ni Lord Jesus. Hindi po. Ito po ay title niya, katulad ng salitang Juan de la Cruz, di ba? Juan de la Cruz, yun ang kanyang pangalan. Pero yung po, ang kanyang name ibinigay, pero may title, katulad ng halimbawa, Juan de la Cruz, the President. You see, Juan de la Cruz, the Manager. Kay Jesus, Jesus Christ. Jesus, ang Christ, tagapagligtas, anointed, mga kapatid. Kaya, hindi ho siya bahagi ng pangalan niya. Title po yung Kristo. Tumutukoy po yan sa office ni Lord Jesus at katungkulan ni Jesus. Kaya yung sa Hebreo at saka sa Griego, yung Kristo at Mesayas ay nangangahulugan ng the anointed. Kaya maraming mga tao, they assume na ang ating Panginoon, yung kanyang pangalan na Kristo, ay pangalan niya. Hindi po, titulo po ito mga kapatid. Kaya sa Luke 3:22, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. Purihin ng Panginoon. Kaya ito po ay inilalarawan sa atin ang kahalagahan po ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin.
At huwag natin basta binabaliwala po ang mga pagtuturo tungkol sa ating Panginoon. Tayo po ay binayayaan ng Diyos upang tayo po ay mag-aral ng banal na salita, upang ipaalam sa atin, malaman natin, maunawaan natin ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Bigyan natin ng pansin ang lahat ng mga pag-aaral na ginagawa natin, mga kapatid. Hindi lamang ito basta narinig natin, pagkos ito po ay ating isa puso, mga kapatid, sapagkat ang kaligtasan ay tangi sa Panginoon lamang. Ang kapanganakan ng ating Panginoong Diyos ay napakahalaga. Paano kaya kung hindi pinanganak si Lord Jesus? Ano na kaya ang magaganap para sa ating lahat, di ba, kapatid? Kaya kilanlim po natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Nakakatuwa nga, di ba, kapag ka-Christmas lahat ng tao, maski nga hindi Kristiyano, nakikipasko sa atin, nakikijoin sa ating Christmas party. Mabuti yun. Ngunit kita mas mabuti kung sila mismo ay magkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon. Alam niyo, si Lord Jesus, itinakda po talaga nang siya ay pumunta rito sa lupa, siya po ay magdurusa, kaya ang kanyang buhay ay puno ng dalamhati at namatay pa siya. Ngunit by the grace of God and by the power of God the Father, He is resurrected. Kaya ang sino man tumanggap kay Lord Jesus, mamamatay din tayo sa ating kasalanan. Ngunit, magkakaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo na nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya si Apostle Peter, sabi niya, "But those things which God foretold by the mouth of all His prophets, that the Christ would suffer, He has thus fulfilled," sa Acts 3 verse 18. Kaya dito ay may katotohanan po ang Biblia, mga kapatid, na si Lord Jesus ay bumaba sa lupa, pinanganak siya, nagdiwang ang mga anghel sa kanyang pagdating sapagkat ang kanyang kapanganakan ay nagdudulot ng napakalaking kagalakan para sa lahat ng tao. But Jesus, who was conceived by the Holy Spirit for His birth, was anointed by the Holy Spirit for His death. We cannot separate His cross from His cradle, yung kanyang kamatayan at saka kapanganakan, no? This is the glorious tragedy of Christmas, sinasabi nila, no? The one who was conceived by the Holy Spirit for His birth was anointed by the Holy Spirit for His death. We cannot separate His cross from His cradle. The entire life of Christ is an arc of anguish leading to the glory of His resurrection. Through this Inscrutable process. Yung prosesong ganito, Oo. Jesus, the Messiah, opens for you and me the doorway for forgiveness, fulfillment, and eternal life. Purihin ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, kilanlin natin, igalang natin, sambahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Si Lord Jesus sa New Testament, mapakahalaga po. Kaya salamat sa Diyos, lagi niya tayong binibigyan ng mga pagkakataon upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. At sa pamamagitan nito, lumalalim po yung ating kaalaman at lalalim ang ating pag-asa, lalalim din ang ating pananampalataya. Titibay po tayo. Magkakaroon tayo ng kalakasan sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya yung Biblia, so pinagsasama niya po, He ties together the word Christ and the Son of God. Kaya sinabi nga ni Peter, sabi niya, "Thou art the Christ, the Son of the living God." So dito po sa ating discussion at pag-aaral, ang salvation ay tanging sa Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan niya at magpasalamat tayo. Dito po sa John 11, sinabi ng kapatid ni Lazarus na si Maria, "Naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos." So, ang Biblia po ay nagtuturo sa atin na yung mga tao nung panahong ni Lord Jesus, naniniwala talaga sila na ang Mesiyas ay ang Panginoong Hesukristo, isang napaka-espesyal na anak ng Diyos. At lagi natin sasabihin sa ating sarili na kung hindi dahil kay Kristo, tayo ay walang kaligtasan. Magpasalamat tayo, sambahin natin, awitan natin, sundin natin ang mga panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tinalakay natin kanina yung Jesus Christ as our Savior. Jesus Christ is our
ano isa? Christ, Jesus is our Christ. At talakayin naman natin, Jesus is our Lord. Okay. Ang mga anghel ay nagpatuloy sa pagtawag sa Kanya na Kristo ang Panginoon or Christ the Lord. Ang salitang Panginoon ay tumutukoy sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan at otoridad dahil Siya ay palaging nabubuhay at noon at magiging makapangyarihan ang Diyos sa ngayon hanggang sa magpakailanman. Ibig sabihin, walang kamatayan. Sinasabi ng Biblia, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Okay. In the New Testament, the writers typically use the word to describe God the Father and the word Lord to describe God the Son, ascribing to both the qualities of divinity, of godness. Or godness. Oo. Since Jesus is Lord, He is the source of all things, the sustainer of all reality and the ruler of all that exists in heaven on earth. So sinabi nga ni San Pablo, the wage of sin is death, but the gift of God, which is our Lord Jesus Christ, ay buhay na walang hanggan. So sinasabi natin ngayon, paulit-ulit natin sinasabi, ay mga kapatid, salamat sa Diyos Ama sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesu Cristo para po sa ating lahat. Peter wrote, but in your hearts, revere Christ as Lord. Sa 1 Peter 3:15. At ang mga iba't ibang mga propeta, iba't ibang mga Bible characters, so makababasa natin mga kapatid, binabanggit din nila ang tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya si Lord Jesus napakahalaga talaga po sa buhay natin mga kapatid. So when we proclaim Jesus as our Lord, we're opening our hearts at binibigyan natin siya ng authority over our lives. Ang gusto kasi ni Lord, manguna siya sa buhay natin eh. Pangunahan niya ang ating buhay. Kasi kung tayo lang naman, kasi kung minsan, alam mo, talaga namang minsan nagkakamali din talaga tayo mga kapatid, pero kapag kasi Lord Jesus ang nanguna sa buhay natin, talaga po na itutuwid natin ang ating buhay, nakakaiwas tayo sa kasalanan. Kaya napakahalaga ni Lord Jesus at saka yung kanyang mga banal na salita. Ang gusto ni Lord Jesus, i-oversee yung ating mga habits, yung ating mga kaisipan, yung mga kapatid, yung ating attitudes. Kaya nga si Lord Jesus dito sa puso natin nakatira. Kaya buksan natin yung ating puso, buksan natin yung ating buhay at papasukin natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. At kung nag-aatubili tayo, naku, ano ang magiging buhay ko kapag nakaugnay na ako kay Kristo? Mga kapatid, napakagandang buhay. Ang isang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. You see, hayaan natin siya na manguna sa buhay natin. Let us make Him the Lord of our lives. So maraming salamat sa Diyos sa kapagbibigay niya ng pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral ng meaning ng Christmas. Christ, our anointed Savior. What is Christmas? Christ, my anointed Savior. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Tunay na dakila ang Diyos at tayo po ay mag-closing prayer bago natin ibigay yung ating birthday at saka yung ating song for the week. Closing prayer muna tayo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa ipinangakong banal na Espiritu na narito sa amin upang patuloy upang ipagpatuloy ang gawain na dinalaga sa amin ng Panginoong Hesukristo. Salamat po, Banal na Espiritu, at patuloy mo po kaming bigyan ng kaaliwanagan ang nag-aapoy mong kapangyarihan upang maihayag namin ang mabuting balita sa mga dako pa roon na hindi pa nakarinig ito. Salamat po sa patnubay, sa provision, sa security, and of course, sa patuloy mong pagbibigay ng mga wisdom na nanggagaling sa iyo upang ang lahat ng aming gawain ay hindi sa aming sarili, mandi sa kapangyarihan ng banal na salita, hango sa mga banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Remember, my dear people of God, kapag tinanggap po natin na ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon po tayo ng bagong buhay. Kaya nga nakakatuwa, no? Tinan mo yung Christmas, December 25, tapos yung New Year, January 1, malapit lamang, di ba? Lalo 2 linggo, ilang araw lamang ang pagitan nila. Dahil kasi ang nais ng Diyos, tandaan natin ito mga kapatid, pag tinanggap natin si Kristo, bagong buhay.
'di ba? Magkakaroon tayo ng isang kakaiba at pinagpalang uri ng buhay. Kaya pagkatapos ng birthday ni Jesus, pagpasok noon, tinanggap mo si Lord Jesus, di ba, nagsisi ka sa kasalanan mo. So pagpasok ng New Year, bagong buhay ka na, di ba? Napakaganda. Napakaganda ng plano ng Diyos para po sa ating lahat, mga kapatid. Huwag nating baliwalain po ang kagandahang loob ng Diyos. Magpasalamat tayo, purihin natin, sambahin natin ang ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo lamang ang ating kaligtasan, ha, my dear people of God. Remember that always. So batiin natin ang mga may birthday, December 26, 2025. Happy birthday. Sister Vilma Delerio, Oo. Brother Johnny Hernandez, Oo. Brother Nathaniel Patulay, At happy anniversary. Brother Richard and Sister Donna Biodes. Okay, happy birthday at happy anniversary sa inyong lahat. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Glory to God, happy birthday, happy anniversary sa inyong lahat, mga kapatid. Para naman po sa ating repeat new song of the week, ang title, Isinilang Na, composed by Brother Minister Jeff Borja. So, to all of us, God bless everyone. Bawat tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangin, kakaiba, nagsasabi, Pasko na. Bawat pamilya ay nagsasaya, sama-sama, nagkakaisa. Simoy ng hangin, kakaiba, o kay saya. Pasko na. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na, ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Bawat tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangin, kakaiba, nagsasabi, Pasko na. Bawat pamilya ay nagsasaya, sama-sama, nagkakaisa. Simoy ng hangin, kakaiba, o kay saya. Pasko na. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na, ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Nagbibigayan ng regalo, nagmamahal sa tuwing Pasko. Kapag
kita